Simulan na natin ang pagtalakay ng mga scenarios dito sa ongoing na 2026 PBA Commissioner's Cup na malapit nang magwakas, malapit na matapos ang elimination round. Ilang playing dates na lang ba? 2, 4, 6. 6 na laro na lang, mga kababayan. 6 na laro na lang at matatapos na ang elimination round. At nakakakita na tayo ng mga papasok. Okay? Makikita na natin, I should say, let me correct myself, makikita na natin ang mga papasok sa top 8 dahil kanina natalo po ng San Miguel Beermen ang Terra Firma Jeep. Okay, katulad ng ating tinalakay nung isang sa mga nakaraang video natin, kapag natalo oras na matalo ang Terra Firma Jeep sa San Miguel Beermen sa kanilang laro, which was kanina, ay automatic na kompleto na ang top 8 natin. Pasok na ang San Miguel, laglag ang Terra Firma. At yun na nga ang nangyari sa ating pangalawang laro. Sa unang laro, nanalo ang nanalo pa ang Macau Black Knights kaya nadagdagan ng isa pang talo itong Phoenix. Okay? Na mas naging interesting pa, no? Magiging interesting ang pwestuhan natin sa top 8, mga kababayan. Okay, so ito yung top 8 natin, wala na po ang Terra Firma, Converge, Macau, Titan Ultra at saka Blackwater. So ito yung top 8 natin. NLEX sa taas ng standings 10 and 2, Barangay Ginebra at Rain or Shine 8 and 3 pareho. Meralco nasa gitna, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. Okay, tatalakayin natin yan maya-maya, 7 and 3. Phoenix, Magnolia, TNT at San Miguel, lahat sila may may record na magkakapareho, 6 wins and 5 losses. Alright, kapwa rin sila merong isang laro na lang ang natitira at nalalabi. Okay, so ayan, tingnan nyo na lang yung color coding, Okay, ang NLEX, Barangay Ginebra at Rain or Shine meron ng twice to beat advantage. Okay? Twice to beat advantage. Okay, ngayon, itong Meralco, bakit hindi pa nakaberde? 7-3 pa rin, 7-3 pa lang po sila, mga kabayan. May posibilidad pa na itong Meralco ay mag 7-5 kung matatalo sila ng 2 beses dun sa susunod na mga laro nila against Terra Firma at Magnolia. Okay? Yan. On the other hand, kung manalo sila, ay aakyat na sila sa 8 and 3. Okay? Yan. At makakasama na nila ang NLEX, Barangay Ginebra, Rain or Shine at sila na nga sa top 4. Alright? So, since sinimulan ko na ang pagtalakay, ituloy na natin. Okay? Sinulat ko po kasi, mga kababayan, yung ating tatalakayan ngayon. Pwede ninyong basahin habang ako ay nagsasalita, you can read along with me, ika nga nila, para well guided po tayo sa ating gagawing pagtalakay. Okay, ito muna, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, exciting itong pwestuhan sa top 8. Sa top 4 muna tayo, mga kababayan. Alam niyo ba, sa top 4 mayroong posibilidad na magtablahan, 3-way tie sa twice to beat advantage, mga kababayan. Okay? Ano ang mga teams na involved? Barangay Ginebra, Rain or Shine at Meralco Bolts. Pwedeng mag-tie, pare-pareho sila sa 8 and 4. Pwedeng 9 and 3 kasi ang Ginebra at Ross ngayon is 8 and 3. Okay? So pwedeng mag 9 and 3 yon or mag 8 and 4. Wala naman silang kalaban do sa kagrupo nila na top
Wala naman silang kalaban, hindi naman remaining games, hindi apektado yung yung kanilang record doon kung pag-uusapan direktang competition, no? Ang mga kalaban nila is yung mga nasa ilalim yata, kung di ako nagkakamali, basta hindi ka grupo, no? Hindi nila kagrupo sa top 4, no? Ayan. So, Jean and Ross pwede pa mag 8 and 4, pwede mag 9 and 3. Ang Meralco pwede mag 8 and 4, pwede rin mag 9 and 3. Okay? So, ano gagamitin natin? Quotient system shall be applied. Ito ngayon ang quotient system. Ito po, mga kababayan, kinumpute ko po personally. Okay? Ayan. Ang titingnan po natin dyan, mga kababayan, ito. Yung across dito. Across, hindi po bababa. Yung totals across, mga kababayan. Okay? So, yan po ang titingnan natin dyan. So, ang laban ng Meralco at Rain or Shine, okay? Meralco, talo po sila sa Rain or Shine. Okay? Ng 7 points. So, minus 7 po yan. Pero, panalo po sila sa Barangay Ginebra ng 21. Ang laki, no? Ayan. Ang Rain or Shine naman, buray natin. Ang Rain or Shine naman, ayaw. Ayan. Ang Rain or Shine naman, laban sa Barangay Ginebra, no? Talo po sila ng 24. Tinambakan sila ng Barangay Ginebra. At panalo po sila sa Meralco ng 7 puntos. Ito yung kanina, no? Baliktaran lang yan. Negative, positive. Okay? Tapos, ito 24 naman to. Panalo ang Barangay Ginebra sa Rain or Shine ng 24 points. Okay? Pero talo sila sa Meralco ng 21 points. Okay? So ano ngayon ang kalalabasan niyan, mga kababayan? Ito. Sa dulo. Yan. Ang Meralco plus 14, ang Rain or Shine minus 17, ang Barangay Ginebra plus 3. Okay? So kung irarank mo siya, magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, lalabas ang Meralco ang may pinakamataas at plus 14, susundan ng Barangay Ginebra na may plus 3, at ang huling-huli, ang pinakamababang quotient ay minus 17, Rain or Shine. Okay? Therefore, ang top 4, kung magkakatablahan, mga kababayan, okay, kung magkakatablahan sa tatlo, ang magiging ang magiging standings or pwestuhan sa top 4 ay number 1 NLEX, number 2 Meralco, number 3 Barangay Ginebra, at number 4 Rain or Shine. Of course, may iba yan. Hindi ito, kalimutan nyo na itong usapan natin itong tablahan na tatlo. Kung dalawa ang 9 and 3, isa ang 8 and 4. Or dalawang 8 and 4, isang 9 and 3. Hindi naman yun ang senaryo natin. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, kung sakali na magkatatluhan ang tablahan, no? 2, 3, and 4, tabla lahat yan. Okay? Iyan ang magiging resulta, mga kababayan. Using the quotient system. Okay? Next tayo. Posible bang, ito yung tanong natin, posible bang makakuha ng twice to beat advantage na may 7 and 5 record? Posible po ba yan? Sagot, posible. Bakit? Katulad ng akin nabanggit kanina, kung matatalo ang Meralco sa next 2 games nila sa Terra Firma at Magnolia, magiging huling record nila ay from 7-3 sila ngayon, madadagdagan ng 2 talo, 7 and 5. Okay? Ano epekto ngayon yan doon sa mga nasa ibaba? Magbibigay tsansa ito sa mga teams na nakaabot ng 7-5 sa ibaba ng standings. Tulad ng, ayan, may laro kasi ang Phoenix at saka San Miguel sa Sabado o Linggo. Basta this weekend yata yan, ano? Pwedeng Phoenix or San Miguel, isa dyan, kasi hindi pa natin nalalaman kung sino man nanalo dyan sa laro na yan, ano? Magnolia at TNT via quotient system.
Yan. Okay? So, maaari magkatablahan pa dyan sa 7 and 5. Involved ang mga teams ng Phoenix or San Miguel, Magnolia at TNT. Kasama Meralco, of course, kasi 7-5 din sila. Okay? So, ngayon, hindi pa natin mako-compute yung quotient. Okay? Masyadong komplikado, masyadong hahaba ang video natin kung ipe-present natin sa inyo yung quotient. Saka na pagka na-trim down na yung mga laro, pag natapos na ibang laro, ayan siguro pwede na natin pakita yung mga laro. Ano? Tsaka kung mangyayari itong ganitong senaryo. Kasi kung hindi naman mangyayari itong senaryong ito, ay wala tayong maliban na lang kung may magtablahan talaga, tabla na tatlo. Kasi kung dalawa lang, winner over the other lang, no? Kung mayroong magtablahan na tatlo, okay, at 7-5 or ibang tablahan, mag-ano tayo? Tatalakayin ko po sa inyo yung quotient, no? Kung ano kinalabasan ng quotient, no? Kung sinong mayroong superior, sino may inferior quotient, mga kababayan. Pero sa ngayon, marami-rami pa, masyadong voluminous ang mga data. Baka hindi lang po natin makuha at malito lang po tayo. Maganda na ito lang muna ang alam natin na mayroong posibilidad na kapag 7 and 5 ang record mo, may posibilidad pwede na makakuha ng twice to beat advantage, mga kababayan. Okay? Via quotient system. Alright, next tayo. Ngunit datapwat, subalit. Yan. Kung manalo na ang Meralco over Terra Firma sa laro nila, sa next game nila, sa sa Biyernes. Okay? Okay? At kahit matalo pa ang Meralco sa Magnolia, okay? Ano mangyayari sa record ng Meralco? Automatic Meralco na ang makakakuha ng huling twice to beat advantage sa kartadang 8 and 4 from their current team standing na or record na 7 and 3. Parang 1 and plus 1 and 1 yan eh. Okay, isang panalo, isang talo. Okay? So dagdag ng isang panalo, dagdag ng isang talo. So 7 and 3, 8 and 4. Yan na yung ating pinag-uusapan kanina. Okay? Okay? Kasi ito, sa baba ito eh. Yung aking i-present sa inyo kanina, yung top 4. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang Meralco nasa gitna. Pwede siyang umakyat, pwede siyang bumaba. Depende sa resulta ng mga laro nilang sa mga laro nila, yung last 2 games nila. Kung may papanalo ba nila, matatalo ba sila, o parehong talo, parehong panalo. Okay? So meron na kayong more or less idea, mga kababayan, kung ano ang itsura ng ating pwestuhan sa top 8. Okay? Again, meron na po tayong top 8. NLEX, Barangay Ginebra, Rain or Shine, Meralco, Phoenix, Magnolia, TNT, at San Miguel Beermen, mga kababayan. Okay? Tapos from there on, pagtapos na yung elimination, malalaman na natin mga pairings, sino ang maglalaban sa number 1 versus 8, 2 versus 7, 3 versus 6, 4 versus 5. Yung 1, 2, 3, and 4 may twice to beat advantage. Okay? Alright, hanggang dito na lamang po siguro ang ating pagtalakay. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating YouTube channel para updated kayo sa PBA at saka sa iba't ibang uri pa ng sports, mga kababayan. Okay? Dito tatalakayin natin yan, mga kababayan. Itong mga ganitong uri ng usapan, mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Huwag lang po ninyong kalimutan mag-subscribe bago kayo umalis. After nyo manood o habang nanonood kayo, may button dyan na subscribe. Pakipindot na lamang po, mga kababayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Paalam. Maraming salamat po. Bye-bye.